Hello po, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating Daily Mana. Unang-una nagpapasalamat po kay Lord for giving me another opportunity na makapaghayag ng salita niya. And today po, napakaganda nga po ng ating theme for this month, which is love is actually the key to unlocking all doors. And since this is the love month, pag-uusapan natin ngayon ay about sa pag-ibig ng ating Panginoon, na which is napaka-essential niya sa buhay ng tao. Kasi kung wala ang pag-ibig ng Diyos, talagang walang kabuluhan ng lahat. Ayun po yung ating pag-uusapan today. And bago po tayo mag-start, let's all bow our heads and close our eyes. Lord, we thank you, Father God, for this wonderful day. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang mangungusap sa bawat isa sa amin. Lord, we are acknowledging, Lord, I am acknowledging I cannot do anything without your help. Lord, ako'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. Salamat, Lord, kasi yung mensahe mo lamang ang maihayag sa araw na ito. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Be our teacher, be our guide, be our hope, be our encouragement for today, Panginoon. Salamat, Lord. We are entrusting everything to the Holy Spirit in the name of Jesus. Amen. Yan po. So, mabilis lang naman po yung ating message for today. And it is found in 1 Corinthians 13, verse 1 and 2. And, nung nabasa ko po itong verse na to, nung na-reveal sa akin ito ni Lord, parang sobrang pasok na pasok siya dun sa theme natin for this month. Kasi, talagang pagwala talaga yung pag-ibig niya nanggagaling kay Lord. Walang kabuluhan ang lahat. If ever na meron po kayong Bible or meron po kayong electronic Bible, please open it and sama-sama po tayo magbasa. Sinabi po dito, if I could speak all the languages of earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. Sinabi sa verse 2, if I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but didn't love others, I would be nothing. Basahin na rin natin yung verse 3, if I gave everything I have to the poor, and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Grabe. Napakabigat ng salita ng Panginoon na to. Pero it's also a wake-up call and at the same time a reflection for each and every mananampalataya na kung gaano ka-importante yung pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. I-breakdown natin mga kapatid, sinabi dito, if I could speak the languages of the earth and of the angels. Alam nyo, ang revelation sa akin dito ng Panginoon is, even though you have all of the knowledge and all of the wisdom in this earth, na sobrang grabe yung kaalaman mo. Kasi sinabi nga dito, all the languages of the earth eh. Lahat-lahat. Even all of the language and all of the knowledge here in this world. If you have all of that, pero pag wala yung pag-ibig, if you didn't love others, sinabi dito, para ka lang noisy gong or a clanging cymbal. Grabe. Ingay lang siya. Nakarinig na ba kayo ng gong o kaya ng cymbal? Cymbal sa drum. Di ba maganda yun sa magandang lugar, pero pag pinakinggan mo na cymbals lang, maingay. Nakakairita sa tenga. And kung wala daw yung pag-ibig sa atin, pag-ibig ng Panginoon, every time na we talk about wisdom, every time we talk about caring for others, pero wala naman talaga yung pag-ibig, nakakairita lang siya sa tenga. Ganon yung dating natin sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Kaya napaka-importante ng pag-ibig ng Panginoon. Ito pang matindi, mas pinapadigdig pa niya ito eh. Sinabi sa verse 2, even if I have the gift of prophecy, even if I understood all of God's secret plans and possessed all of knowledge,
And if I had such faith that I could move mountains, but didn't love others, I would be nothing. This talks about na kahit believer ka na, kahit ginagamit ka na ng malakasan ng Panginoon. Sinabi nga dito, nakakapag-prophesy na eh. Alam mo na yung lahat ng sikreto ng Biblia. Alam mo na yung lahat ng knowledge ng Biblia. Even if you know all of the verses of the Bible, kahit kabisado mo lahat, from the periods sa mga kama. Sinabi nga dito, even if you have the faith, yung faith na kayang mag-move ng mountains. Biruin mo, ibig sabihin, malakasan ng ginagamit ng Panginoon. Malakasan ng talagang nagmi-minister na yung tinutukoy dito. Pero if you don't love, if you don't have love, if you don't love others, sinabi dito, you would be nothing. Grabe. Kaya talagang it's really the key that unlocks all doors. Yung pag-ibig. Pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Kasi if you do all of those things, if you prophesied with love, if you know all of the knowledge of the Bible, even all of the secrets of God, even if you have the faith, pero may pag-ibig, talagang grabe. Makikita at makikita mo yung bunga. Alam mo, napaka-importante ng bunga sa isang mananampalatayang Kristiyano. Kasi, dun at dun makikita yung pag-ibig ng Panginoon. Madali kasing sabihin, mga kapatid, madaling sabihin na mananampalataya ako, madaling sabihin na Christian ako, madaling sabihin na malalim na ako kay Lord, marami na akong alam sa Bible, madaling sabihin yon. Pero sinabi sa Biblia, you always know them by their fruits. So napaka-importante ng bunga. Are you still namumungang ka pa ba ng pag-ibig ng Panginoon? That's the question. Kasi walang kabuluhan ng lahat ng ginagawa mo kung wala yung pag-ibig ni Kristo sa iyo. Napakabigat nito, mga kapatid, kasi it's a passage for us to reflect on our hearts. Na am I still doing it out of obligation na lang? O wala na yung pag-ibig ng Panginoon? Kasi tinanong ko nga nun si Papa din Tinanong ko si Papa, paano ba yung motivation mo? Kasi ang tagal niya na sa ministry, ang tagal na ni Papang nagpastor sa atin. Tagal niyang senior pastor. 30 years, 30 plus years, no? Tinanong ko siya, paano yung motivation mo? Yung motivation niya, I know the love of God for me. Yung pag-ibig ng Diyos sa akin. That gave me the gasoline to move forward. That gave me the motivation to continue in this world. Alam mo, ayun yung naging sekreto niya, pag-ibig ng Panginoon. Pag-ibig ng Panginoon sa Kanya. Kaya ayun dapat yung ipagmalaki natin. Huwag mong ipagmalaki yung pag-ibig mo sa Diyos. Na Lord, mahal kita. Maganda naman yun. Pero pag ayun yung pinagmamalaki mo, may limitasyon yun May limitasyon yung pag-ibig ng tao. May pagkakataon nga na hindi natin feel na mag-devotion, hindi natin feel na makipagniig sa Panginoon. May seasons na nanlalamig tayo. Kaya hindi dapat natin ipagmayabang yung pag-ibig natin sa Diyos. What we need to boast about is the love of God for us. Pagpatuloy at patuloy na pinagmamalaki natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, makikita mo, umiibig at umiibig ka sa kapaligiran mo ng pag-ibig na galing sa Diyos. Ayun yung key that unlocks everything. That love of God. Kaya mga kapatid, hindi exempted dito yung mga matatagal na sa ministry, hindi exempted dito yung mga matagalan ng ginagamit ng Panginoon sa ministry. It's a time for us to reflect on this matter, kasi am I still being fueled by the love of God?
Am I still being fueled by the love of God? Kasi sinabi, pag wala na yung pag-ibig ng Diyos, wala nang kabuluhan ng lahat. You are nothing. Grabe. Kaya nga dito sinabi, no, even if you give all of the things that you have for the poor, kahit ibigay mo lahat ng ari-arian mo para sa mga may hirap, kahit man sinakripisyo mo yung katawan mo for the glory of God, pwede mong gawin yun eh. Pero if you don't love, if you don't have that love from God, you would gain nothing. Wow. Grabe. Grabe. Ngayon ko lang na-realize pa din yung gravity nung salita ng Diyos na ito. Ng salita ni Lord dito when it comes to love. So, everything starts with love. Everything starts with the love of God. Na ito yung something that compels us to move forward. Love. It's the love of God that compels us to move forward. And I want you guys to be reminded. I want us to be reminded kasi ako rin sobrang nare-remind ng Panginoon sa ating paglilingkod, sa ating relationships with other people, sa ating mga ginagawa for God, ginagawa for other people. Dapat ang nag-fuel nun is yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi makikita at makikita mo yung bunga rin ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga nakakasalamuha mo. And it has value. It will always have value. You would gain everything if you have that love of God. It will not be for nothing pag nasa sayo yung pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Ayun lang po. Actually, ayun lang po yung reminder sa akin ng Panginoon dito sa ating month. And it's really something to really think about. It's something to reflect our hearts on. Kasi napakaklaro ng salita ng Diyos eh. Kaya if you have the time pa, you meditate on this. Kasi hindi ito para tignan mo kung ano yung ginagawa ng iba. Ay, iniisip ako sa mga ganito. Hindi. You focus on you. Lord, am I still being fueled by your love? Am I still doing things for you out of sarili ko, out of sarili kong agenda? Sa ating pagsaserve sa Panginoon, am I doing it just for obligation? Am I doing it for the praise of other people? Am I doing it para mabigyan ng blessing? Marami tayong pwedeng maging motivation. Pero lahat yung gustong sa akin ng Panginoon, ang maging motivation lang natin is yung pag-ibig niya. And yung pag-ibig na yon, yung tanging gasolina sa buhay, kaya kaya natin magpatuloy hanggang dulo, hanggang finish line. Kaya ayun lang po, yung word na gustong ipaalam sa atin ng Panginoon ngayong araw na to. Let's all bow our heads and close our eyes. Lord, we thank you, Father God, for this day. Maraming salamat, Panginoon, kasi grabe, Lord, yung bigat ng salita mo. That everything starts with your love. Napaka-importante ng pag-ibig sa lahat ng aming kilos dito sa mundong to. Sa aming pamilya, sa aming career, sa aming ministry in the church, sa aming studies, na dapat gawin namin lahat ito with the motivation of your love. Na lahat merong pag-ibig mo, kasi that will unlock all of the doors. We thank you, Father God, for reminding us of your love. Thank you, Lord, na yung pag-ibig mo is the one that compels us, pushes us to move forward in this life, na kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa karami ang suliranin, kahit gaano pa karami ang challenges, we can overcome everything basta kasama namin ikaw at yung pag-ibig mo for us. We thank you, Father God. We entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
God bless you po. Mabuhay.